Sandali po tayong tumayo habang samahan niyo ako sa pagbasa sa banal na kasulatan na matatagpuan sa mga gawa, Kapitulo 26, 21, and 22. Dahil dito'y hinuli ako ng mga Hudyo sa templo at pinagsisikapang ako'y patayin. Nang aking tamuhin nga ang tulong na mula sa Diyos, ay nanatili ako hanggang sa araw na ito na nagpapatotoo sa maliliit at gayon din sa malalaki. Idagdag nawa ng Panginoon ang kanyang basbas sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Makakaupo na po tayo. Amen. Hello. Hello. Praise God. God is good. And all the time, God is good. Marami tayong pwedeng pagpasalamat kay Lord, no, sa taong nagdaan. Ang ilan sa mga alam kong storya ng kabutihan ng Diyos ay si Shane. Katulad ni Shane, no, na siya ay nagkaroon ng trabaho na di hamak na mas malaki yung kanyang kinikita kaysa dati, no. So that's a favor from God, no, sa mga sacrifices niya sa Panginoon. Palapakan po natin si Lord po doon, no. Si Brother Felix, dati pinag-uusapan namin nung upon his retirement, nung bago-bago pa lang siya dito, napapag-usapan namin yung kanyang SSS, no, na bakit hindi nakatuloy-tuloy sa kanyang SSS. And yet, no, nung mga panahong ito ng pagsisimula niya sa pananampalataya, si Lord binigyan siya ng favor, no? Nagkaroon siya ng trabaho at sinisigurado ng company ngayon na sa remaining 5 years na kanyang work, bago siya mag-retire ng lubusan, ay makaipon siya na pang SSS po niya. So palapakan po natin si Lord po doon, no? Ganon din, pinagpapasalamat natin kay Lord kasi si Renel tsaka si Dayan, meron ng pangatlong supling, no? So palapakan din natin si Lord po doon, no? Maging si Billy at saka si Mira, no, na meron dagdag na baby, no? Siguro mga 9 na lang, no, para kumpleto na yung labing ilan. 9 na lang. Okay. So, praise God for all the blessings na tinatanggap natin sa Panginoon, kung na ang Diyos ay mabuti po sa atin. Amen po? At umasa pa po tayo ng mga pagpapalang tatanggapin natin sa Panginoon mula sa Kanya. Basta siyempre, dapat unahin natin si Lord, no, ang Kanyang katuwiran, ang Kanyang kaharian, upang patuloy na idagdag ni Lord sa atin ang ating mga pangangailangan. Okay? So, sandali po tayo manalangin. Heavenly Father, once again, we thank you for allowing us to come before you, Panginoon, to worship and honor you. Salamat, Holy Spirit, for being with us. We recognize your presence and we acknowledge that you are our great teacher, Panginoon. We pray that you would open our minds, our hearts, O God, so that we will be able to understand your word for us today. Salamat po, Panginoon, sa buhay ni Apostle Paul, na kung saan ikaw ay kumilos sa kanya, nangusap, at ginamit na tagapangaral upang sa pamagitan ng kanyang buhay ay maraming maligtas, Panginoon, na mga hentil, Panginoon, maging mga Hudyo. At sa pamagitan ng buhay din niya, tinuturuan niyo po kami ng mga nais mo na gawin namin as your church, Panginoon, as your people. So, patuloy mo kaming turuan sa pamagitan ng iyong mga salita at gamitin niyo po ako, Panginoon, sa iyong kapurihan, Panginoon, sa pangangaral ng iyong salita. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Praise God. Okay? So, ang ating text na binasa, mula sa ating text na binasa ay pinamagatan ko po ito na man's desire to sin and God's desire to protect. Man's desire to sin. So, ang tao ay palaging merong hangarin na magkasala, pero ang Diyos ay palaging merong hangarin na mag-protect or magligtas.
Especially sa buhay ni Apostle Paul ay makikita po natin to sa ating mga sa ating pag-aaral ng Book of Acts. So, simulan po natin do sa unang verse no na ating binasa ng sabay-sabay. Sa verse 21, sabi ni Apostle Paul sa kanyang defense no sa kay King Agrippa no sa harapan ni King Agrippa at ni Governor Felix upang ipagtanggol ang kanyang sarili at pangaral ng ating Panginoon. Ito yung sinabi niya ito isa sa mga sinabi niya. Dahil dito'y hinuli ako ng mga Hudyo sa templo at pinagsisikapang ako'y patayin. Okay? Pinagsisikapang ako'y patayin. Now, si Paul ay alam po natin no, kung bakit siya gustong patayin ng mga Hudyo sapagkat si Paul ay nangangaral tungkol kay Kristo at ang pangangaral niya tungkol kay Kristo ay minsan nami-misinterpret ng mga Hudyo na akala nila ay dahil sa kalayaang binigay ng Diyos sa mga mananampalataya ay hindi na nila kailangan tuparin o gawin ang batas no, ni Moses. No? At merong katotohanan po yun sapagkat ang batas ni Moses ay hindi natin kayang gawin. Hindi kayang gawin ng tao para siya'y maligtas. No? Isa lang ang mabigo natin sa batas ni Moses, kahit 10 utos lang, isa lang ang mabigo mo doon, ikaw ay guilty na sa lahat, ayon kay Apostle James, hindi ba? So, kahit anong gawin natin na pagsunod sa batas ay mabibigo pa rin natin ang isa roon o ilan doon at dahil doon ay nabigo na tayo dun sa lahat ng inaasahan ng Diyos sa atin. So hindi makapagliligtas po sa atin ang batas ni Moses. No? Yun po yung tinuturo ni Apostle Paul at yun ang hindi magustuhan ng mga Hudyo. Sapagkat mahal nila ang batas ni Moses, no? Pinapahalagahan nila ang batas ni Moses, lalo na po yung mga Pariseo na mahigpit sa pagsunod sa batas ni Moses. Okay? Pero bukod doon, marami pang ibinintang kay Apostle Paul na naging dahilan para ipapatay siya ng mga Hudyo. Okay? Akala ng mga Hudyo ay kasama ni Pablo yung mga hentil doon sa templo na yun ay against sa batas ni Moses. No? Hindi pwede na magpasok ka ng mga hentil doon na hindi pa converted. No? At akala nila ay pinasok ni Paul itong ilang hentil na hindi naman niya talaga ipinasok. So dahil doon ay parang inaakusahan nila si Apostle Paul na nilalapastangan niya ang templo ng Diyos. Okay? So yun ay may mabigat na kaparusahan kung gagawin ng isang Hudyo. So talagang gustong-gusto nilang ipapatay si Apostle Paul. Okay? Now, highlight ko po dyan yung salitang pinagsisikapan patayin si Apostle Paul. Okay? Of course, hindi natin alam kung ano yung layunin isa sa mga layunin ni Lucas sa pagsulat ng Book of Acts ay upang maipangaral ipakita kung paano lumaganap ang salita ng Diyos sa buong bansa ng Romano. Okay? At nangyari yon sa pamagitan ni Apostle Paul na ngayon ay nasa mga matataas na tao sa lipunan ng mga Romano na nangangaral tungkol kay Kristo. At part ng pangangaral niya ay yung pinagsisikapan siyang patayin ng mga Hudyo. Ganun ba dapat mangaral? Yung papangaral mo yung ginagawa sa yung masama ng iba. Pero yun ang sinasabi niya sa kanyang speech na part ng kanyang preaching ng gospel. Pero kung gospel ang pag-uusapan, ano yung makikita po natin dyan na pinipreach po natin? Na, ano po dyan yung makita po natin na masabi natin na si Paul ay tapat sa pangangaral ng katotohanan? Well, ang makikita po natin dito ay una, ang mga Hudyo ay hindi inosente sa batas ni Moses tungkol sa pagpatay. Tama? Hindi inosente yung mga Hudyo at maging sila Governor Felix, I believe, tsaka si King Agrippa ay hindi inosente ron sapagkat sila king of rulers of Judea na mga Hudyo yung kalimitan nilang kausap. No? So alam nila na sa batas ni Moses ay hindi
pinagbabawal ng Diyos or kinocommand ng Diyos na wag silang pumatay. And yet, ano yung kanilang gustong gawin? Patayin si Apostle Paul. Sila na nagmamalaki na mahal nila ang batas ni Moses, sila na nagmamalaki na pinapahalagahan nila ang batas ni Moses, ay sinisira nila mismo ang batas ni Moses sapagkat pinag-uutos ng Diyos na wag silang papatay, and yet gusto nilang patayin si Apostle Paul. Pa natin? Sa Exodus chapter 20 verse 13 ay sinabi ng Diyos kay Moses na wag kayong papatay. Isa yun sa kanyang 10 utos. Ang ating Panginoong Hesus ay nagsabi sa Matthew chapter 5 verses 21 to 22 sa kanyang pangangaral sa mga disipulo, narinig ninyo na sinabi sa mga tao sa una, huwag kang papatay. At ang sino mang pumatay ay mapapasa panganib sa kahatulan. Datapot sinasabi ko sa inyo na ang bawat mapuot sa kanyang kapatid ay mapapasa panganib sa kahatulan. At ang sino mang magsabi sa kanyang kapatid na raka, you good for nothing, sa Good News Translation, ay mapapasa panganib sa Sanhedrin. At ang sino mang magsabi na uduluka or worthless fool ay mapapasa panganib sa impyerno ng apoy. Nakapag-isip ka na ba na pumatay ng iyong kapwa? Meron ka na bang taong na-insulto? Nakapagsalita ka na ba ng ululka sa iyong kapwa? Well, lahat ng ito ay kasalanan sa harapan ng Diyos at dapat parusahan, at tayo bilang nagkasala ay dapat parusahan ng ating Panginoon. So ano po yung katotohanan makita po natin dito? Ito pong planong ito ng pagpatay ng mga Hudyo kay Apostle Paul ay pagpapatunay ng sinfulness of men and women. Okay? Kaya po naghahangad silang patayin si Apostle Paul sapagkat ito ay sign, ito ay tanda ng isang fallen humanity. No? Ito ay resulta ng kasalanan na nagmula sa ating mga ninuno na si Adan at si Eva. So, allow me to segue on this important topic tungkol sa sinfulness of men. Sinfulness of men. Una po, hindi tayo nilikha ng Diyos na makasalanan. Okay? Hindi iyon ang layunin niya, bagamat siguro ay sa kanyang foresight, sa kanyang pagiging Diyos na alam ang lahat, maging ang hinaharap, ay alam niyang magkakasala ang tao, pero hindi niya nilikha ang tao na makasalanan. Okay? Nilikha ng Diyos, in fact, ang tao nakawangis niya. Ganun ba? Kung ganun ang layunin ng Diyos, siyempre, hindi talaga nais ng Diyos na ang tao ay maging makasalanan. Sapagkat nilikha ang tao sa kanyang wangis. Hindi naman makasalanan ang Diyos, di ba? In the first place. So, hindi layunin ng Panginoon na lumikha siya ng tao na isang makasalanan. Right? Pangalawa na katotohanan, bago dumating yung pagbagsak ng tao, tinatawag po yun na the fall of men. Okay? Bago dumating po yung pagbagsak ng tao, si Adan at saka si Eva ay sinless. Di ba? Kasi wala pa naman silang ginagawang mali, di ba? Sapagkat wala pa namang pinag-uutos ng Diyos. O may pinag-uutos ng Diyos pero wala pa silang pagkakasala. Hindi pa sila gumagawa ng pagsuway. Okay? So, may panahon sa buhay ni Adan at Eva na hindi sila nagkasala. Sapagkat di naman sila nilikha ng Diyos na makasalanan. Okay? Sapagkat sila ay nilikha ng Diyos ayon sa kanyang wangis. Now, mula riyan, at mula kay Eva at saka kay Adan, ay lumaganap sa lahat ng tao ang kamatayan sapagkat ang lahat ay nagkasala. Pagkatapos ng fall, ibig sabihin, nung bumagsak na si Eva at saka si Adan, nung sila ay sumuway na sa utos ng Diyos, sila ay nagkasala. At mula sa kanila, na nakaranas ng kamatayan, tayo rin na nagkasala ay mamamatay sapagkat lahat tayo ay nagkasala.
So, mula po dito sa kaganapan ni nangyari kay Eva, no, paano siya nahulog sa kasalanan, meron pong at least tinuturo dito na katotohanan tungkol sa ano ba yung mga factors kung bakit nagkakasala yung tao. Mahalaga maintindihan po natin to para maintindihan mo yung sarili mo. Bakit ka ba nagkakasala? Ano ba yung kasalanan? Bakit ako sumusuway sa kalooban ng Diyos? Well, number one na factor na nagiging dahilan kung bakit tayo nagkakaroon ng kasalanan ay dahil sa batas ng Diyos. Okay? Ano yung unang utos ng Diyos kay Adan at Eva? Kumain kayo ng lahat ng pwedeng kainin, ng bunga ng meron sa Garden of Eden. Wag lang dun sa bunga ng kaalaman ng tama at mali sapagkat sa oras na kanin nyo yun ay mamamatay kayo. Command yun ng Lord, batas yun ng Diyos na kapag sumuway sila, mamamatay sila. Kaya naman sabi ni Apostle Paul sa Romans chapter 6 verse 23, the wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan sapagkat sa simula pa lang ang Diyos ay gumawa na ng batas na kapag tayo ay sumuway, pag si Adan ay sumuway sa utos ng Diyos, siya ay mamamatay. At yun ay para sa lahat ng nilalang. Sa Old Testament po ay merong 613 laws na sinusunod ang mga Hudyo. Meron dong moral law, meron dong civil law, at meron dong ceremonial law. Ang hindi na natin ginagawa ay yung ceremonial law at saka yung civil law. Hindi applicable sa atin yung karamihan doon. Although may principle na pwedeng makita. Pero yung moral law ay hindi nagbabago. Kaya hanggang bagong tipan ay nandun pa rin yung moral law. Huwag kang papatay, huwag kang magnanaka, huwag kang magsisinungaling. Diba? Ang lahat ng sinungaling ay bubulid sa naglalagablab na apoy at asupre at na siya ikalawang kamatayan. Sapagkat yung moral law ay representation ng Holy God na inaasahang tayo ay sumunod sa kanyang kalooban. Okay? At sa New Testament, yun ay sinamarize ng ating Panginoon sa pamagitan ng dalawang utos. Ano yung dalawang utos na yun? Love the Lord your God with all your heart, soul, mind, and strength, and love your neighbor as you love yourself. Okay, sapagkat doon ay, sa dalawang batas na yun, doon ay magagawa mo na ang lahat ng sinasabi ng propeta at ng ng batas ni Moses, no, na masunod mo ang lahat ng yon kung gagawin mo yung dalawang batas na yon. Okay? Now, ito yung pinakakatotohanan po rito sa unang factor na nakakapekto sa ating kasalanan. Tingnan niyo po kung walang batas, di ba walang pagsuway? Tama? At kung walang pagsuway, walang kasalanan. So dahil sa batas, sumuway tayo at nagkasala tayo. Kaya nga, ang unang factor kung bakit tayo nagkakaroon ng kasalanan ay dahil sa batas ng Diyos na hindi natin nasusunod. Okay? Sasabihin ng iba, Pastor, mabuti pa pala, wala na lang batas ang Diyos para walang pagsuway. Tama? At kung walang pagsuway ay walang kasalanan, di ba? Parang merong sense, di ba? Parang may logic dun sa argument na yun sapagkat bakit nga ba may batas pa na tayo magkakasala at tayo ay mamamatay? Well, ang tanong doon siguro na dapat nating pag-isipan, pwede ba na hindi gumawa ang Diyos ng batas? Maaatim ba ng Diyos na hindi siya gumawa ng batas para sa tao? May ipapakita ba doon sa kanyang nature bilang Diyos yung wala siyang batas na ibibigay sa tao? Magiging totoo ba siya sa kanyang sarili bilang Diyos kung hindi siya magbibigay ng batas sa tao? Well, tinignan ko yung
sinasabi nila Mike Hubbard at saka si Joseph Paipa tungkol sa purposes of the law. Ano ba yung layunin kung bakit ang Diyos ay naglagay ng batas para maintindihan natin ang Diyos, no? Bagamat hindi natin maaarok ang kaisipan ng Diyos, pero somehow merong paliwanag sa Biblia kung bakit ang Diyos ay may batas. Dahil tinatanong natin kung bakit merong pang batas, dahil kung walang batas ay walang pagsuway at walang kasalanan. Well, maraming sinasabi yung mga Bible scholars sa kanilang pag-aaral ng Biblia tungkol sa mga rason kung bakit ang Diyos ay gumawa ng batas. Si Mike Hubbard, ang kanyang number 1 na sinabi, the reason why God commanded yung lahat ng sa kanya ay para i-demonstrate ang holiness and righteousness ng Diyos. Okay? Yung batas na yon na matuwid, yung batas na yon na mabuti ay representation kung sino yung Diyos na sinasamba po natin. Pinapakilala ng batas kung sino ang Diyos sapagkat ang Diyos na naghahanap ng moralidad, ang Diyos na naghahanap ng katuwiran ay pinapakitang siya'y matuwid. Okay? Kung masama ang Diyos natin, pwedeng wala ng batas, di ba? Kung ang Diyos natin ay God of disorder, pwede nang walang batas, di ba? Kung ang Diyos natin ay okay lang sa Kanya yung magpatayan, wala na lang batas, di ba? Pero ang Diyos ay banal, ang Diyos ay matuwid, at yung Kanyang batas na nilikha ay representation ng Kanyang sarili. Bilang isang banal na Diyos, bilang isang matuwid na Diyos, kaya't wala tayong magagawa kung hindi sundin ang ipinagagawa ng ating banal na Diyos. Okay? Pangalawa, sinasabi ni Joseph Paipa, tatlo yung kanyang sinabi na una, para ipakita sa mga tao ang kanilang pangangailangan ng Savior. Okay? Dahil nga, di ba, ang batas ay salamin sa atin para malaman natin tayo makasalanan at hindi tayo makakaabot sa pamantayan ng Diyos dahil sa katuwiran na hinahanap ng Diyos sa atin. Romans chapter 3 verse 23, sabi ni Apostle Paul, ang kasalanan ay lahat tayo ay nagkasala at walang sino mang umabot sa pamantayan ng Diyos. Ang pamantayan ng Diyos, for example, ay 10 Commandments, pero lahat tayo ay nabigo. Kahit isa sa mga iyon na mabigo natin, ay nabigo natin ng lahat. At doon natin makikita ang katotohanan na kailangan natin ng Savior. Diba? Dahil sa batas na hindi natin magawa at hindi tayo makakapasa sa standard ng Diyos ng righteousness kung babasihin natin ng batas ni Moses sa ating kaligtasan, gumawa ang Diyos ng paraan, binigay niya ang kanyang anak para sa ating kaligtasan. Okay? So sa pamamagitan ng batas, alam nating tayo'y kulang sa pamantayan ng Diyos, alam nating tayo'y mamamatay dahil sa ating pagsuway at kailangan natin ng tagapagligtas. Pangalawa, to show people, pangatlo, to function as a restraint in society. Okay? Meron nakapaloob dito yung kalooban ng Diyos na protektahan ang mga inosente, protektahan ang mga mabubuti laban sa mga masasama. 'Di ba? Sapagkat ang tao ay gustong-gustong magkasala, nananakit ng kapwa, 'di ba? At dahil doon ay nagsabatas ang Diyos na mga kailangan nating sundin upang hindi tayo makagawa ng masama sa ating kapwa. For example, yung pagnanakaw or pagpatay, di ba? So dahil may batas na huwag kang papatay, proteksyon yon dun sa mga gustong patayin ng iba katulad ni Apostle Paul. Di ba? And then to direct the believer in his behavior. Okay, sapagkat meron doon mga katuwiran ng Diyos na dapat na ating sundin na magbabago ng ating pag-uugali or magtatama ng ating mga ugali. So, mahalaga yung batas ng Diyos. Huwag nating isipin na bakit pa naglagay ang Diyos ng batas.
sapagkat ang Diyos ay matuwid at kailangang maglagay ng batas sa atin bilang kapahayagan ng kanyang sarili at nang sa gayon, tayo naman ay maging maayos sa ating pamumuhay dahil sa kanyang batas. Number 2 na factor kung bakit tayo nagkakasala ay yung tempter, yung manunukso. Sino yung manunukso po? Ha? Si Satan. So pag tinutukso ka ng kaibigan mo, si Satan siya? Ganon? Ganon ba yan? Sa 1 Thessalonians chapter 3 verse 5, binanggit ni Apostle Paul ang evil force bilang tempter. Okay? Sa Matthew chapter 4 verse 3, tinawag ni Matthew si Satan bilang tempter. At ang first temptation na magkasala ang tao ay nangyari sa Garden of Eden. Si Satan ang tempter at si Eve ang unang victim. Okay? Now, magandang sagutin yung tanong, papaano na-tempt ni Satan si Eva? Para makalaman natin kung paano rin ba tayo tinetempt ng dyablo para magkasala. Paano nga ba tinempt ni Satan si Eve? Paano napapayag ni Satan si Eva na suwayin ang utos ng Diyos? Parang ikaw, di ba? Paano napapapayag ka na Satan na magloko sa iyong asawa? Paano ka napapapayag ni Satan na magsinungaling sa iyong magulang o sa ibang tao? Well, una na pwede natin makita sa Garden of Eden, asa na yun? Wala pala sa ating... Una, si Satan ay crafty. Sa Bible, sinabi po na sa Genesis chapter 3 verse 1, si Satan ang yung serpent no, na siguro yun ay pinoses ni devil. Yung serpent ay pinaka-crafty sa lahat. Pinaka-crafty sa lahat. Yung word na crafty, ang ibig sabihin po nun ay wise. Kaya sabi ng Panginoon, di ba, be wise as a serpent and be gentle as a dove. Okay. So yung serpent symbolizes wisdom. Okay? So si Satan ay crafty, wise po siya in terms of twisting God's command. Wise siya sa hindi magandang bagay, di ba? Kaya ang tawag doon, wais. Wais mo Si Satan ay wise in the sense na binabaluktot niya ang command ng Diyos. Sa Genesis chapter 3 verse 1, sabi ni Satan kay Eva, talaga bang sinabi ng Diyos na huwag kayong kumain ng anumang puno sa halamanan, sa garden, sa garden? Talaga bang sinabi ng Diyos na huwag kayong kumain ng kahit ano? Yung word na kahit ano, dagdag ni Satan yon, di ba? Ang sinabi ni Lord, pwede kayong kumain ng kahit ano. Sinabi ni Satan, talaga bang sinabi ng Diyos na huwag kayong kumain ng kahit ano? Di ba? Tinutwist ni Satan yung command or yung truth sa sinabi ng ating Panginoon. Sa Genesis chapter 3 verses 4 to 5, sabi ni Satan kay Eve, you will not surely die. Hindi ka talaga mamamatay. For God knows that when you eat of it, your eyes will be opened and you will be like God, knowing good and evil. Yung last part, may katotohanan pa yon sapagkat sinabi ng Diyos mismo yon. Paano yan? Ang tao ay nagkasala na, naging katulad na natin at nalaman ang tama at mali. So, pinaalis sila sa Garden of Eden. Pero yung sinabi niyang, you will not surely die, kasi nungalingan po yun, di ba? Binaluktot ni Satan yung katotohanan. Ganun po siya ka-wise. So yung wise na meron si Satan ay hindi pareho ng wisdom na meron ng Diyos. Sapagkat ang wisdom ni Satan ay baluktutin yung tama. Di ba? Ganyan yung mga wise sa panahon natin ngayon. No? Binabaluktot yung tama. So kay ko ay nagbabaluktot ng tama, then ikaw ay pareho ni Satan na wise, pero wise sa maling paraan. So in other words, si Satan ay magaling sa pagbaluktot ng mga utos ng Diyos o si Satan ay magaling sa pagbaluktot ng katotohanan. Agree?
Okay? Nung kami ay nasa mission no, sa Quezon, merong katulad noon na isang katotohanan na binabaluktot sa kanilang lugar. And I believe yun ay kapangyarihan ni Satanas o pagkilos ni Satanas para yung mga tao ay madaya, no, na yung tama ay ginawa nilang baluktot. Kasi di ba nagpunta tayo doon para magkasal. Okay? At meron doon na nangangatwiran na hindi sila pwedeng magpakasal kasi may sukob. Sukob. Okay? Ano ang mas mahalaga? Yung pamahiin o salita ng Diyos? Pamahiin o yung katwiran ng Diyos? Katwiran ng tao o katwiran ng Diyos? Di ba katwiran ng Diyos? Di ba? Ang katwiran ng Diyos ay maikasal yung mga nagli-live-in dahil mali ang kanilang ginagawa. Di ba? Nagkakamali sila, nagkakasala sila, dapat silang itama ng simbahan at dapat silang magsisi at magpakasal. At ganun yung ginawa ng dalawang kinasal po natin doon. Meron doon hindi natuloy sapagkat sabi ng kanilang mga magulang, hindi pwedeng ikasal dahil sukob. Di ba? Isang halimbawa yun ng pagbaluktot ng katotohanan sapagkat hindi ganun ang pinag-uutos ng Diyos na gawin natin. Hindi kalooban ng Diyos sa tayo ay magkaroon ng isang henerasyon ng okay na lang sa atin ang walang kasal-kasal. Total, sabi ng iba, tingnan yung katwiran ng iba kung ba't ayaw nila magpakasal. Sabi ng iba, maghihiwalay din naman, papakasal pa. Di ba? Crafty. Si Satan ay crafty, si Satan ay wise, na babaluktitin niya yung katotohanan, gagawin niyang parang mali yung tama, para lang pumayag yung iba na sumuway sa kalooban ng Diyos. Hello? Hello? Kaintindihan po tayo? At alam natin kung ano-ano yung mga kasalanan o hindi matuwid sa harapan ng Diyos ayon sa 1 Corinthians chapter 6 verse 9, di ba? Ang mga adulterers ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Ang mga manlalasing ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos at iba pang mga kasalanan. So hindi natin pwedeng baluktitin yun, pero si Satan ay pwede niyang babaluktitin niya ang katotohanan para lamang pumayag ang iba na gawin ang hindi kalooban ng Diyos. Ba't kami napapayag nung kabataan kami na magbisyo? Alam niyo kung paano kami na trick ng kaaway para pumayag kami na magbisyo? Ini-impress sa isip namin through commercials sa TV. Pagka napapanood mo, di ba, yung mga nagyoyosi, mga cowboy yan cowboy. So, lumabas yung kwento-kwento na yun, salisalita na yun. Pagka nanigarilyo ka, cowboy ka. Pagka uminom ka, macho ka. Di ba? You see? Tinutwist yung katotohanan para magawa ng tao kung ano yung hindi mabuti para sa kanya at nang siya'y magkasala at mapalayo sa kalooban ng Panginoon. Remember, babaluktutin ng dyablo ang utos ng Diyos para pagkasalain tayo at sa bandang huli ay umani tayo ng parusa ng Diyos sa ating mga kasalanan. Yun ang plano ng dyablo. Kaya gusto ng dyablo na tayo magkasala sapagkat alam ng dyablo na ang batas ng Diyos pagka tayo nagkasala, ang parusa niya ay kamatayan. So, hinimok niya sa kanyang craftiness si Eva para siya'y magkasala upang siya'y mamatay. Kasama ni Eva at ng lahat ng sangkatauhan na kanyang tinutukso hanggang sa ngayon. Kaya si Satan ay murderer since the beginning. Kasi ang plano niya, kaya niya tinetempt ang tao ay upang ipatupad ng Diyos ang kanyang batas ng kamatayan, bunga ng kasalanan. Hindi naman pwedeng hindi ituparin ng Diyos ang kanyang batas, hindi ba? Sapagkat kung hindi niya tutuparin ang kanyang batas, then hindi siya righteous. Hindi siya tapat sa kanyang salita. Wala siyang isang salita. Alam ni Satanas na ang Diyos ay banal at hindi niya kayang hindi gawin kung ano ang kanyang sinabi. Yeah? So alam ni Satan na pagka tayo ay sumuway, tayo ay mamamatay at patuloy siyang nanunukso upang tayo magkasala upang ikaw at ako ay mamatay.
Payag ka ba? Hindi. Payag ka? Yung iba pumapayag without knowing or even knowing yung consequence ng sin. So, yung plano ng mga Hudyo na ipapatay si Apostle Paul ay bunga ng pagbaluktot ng katotohanan. Inaari nilang tama ang pumatay alang-alang sa relihiyon. Diba? Alam nilang ipinagbabawal ng Diyos ang pagpatay, binuluktot nila yung katotohanan at iniisip na papatay ako alang-alang sa aming relihiyon. Isig kung paano tinutwist ng diablo ang katotohanan at napapaniwala ang iba upang gawin ang hindi kalooban ng Panginoon. Pangalawa na dahilan kung paano na-tempt ni Satan si Eva, bukod siya ay wise or crafty, si Eva kasi hindi niya niresist si Satan. Hindi niya tinanggihan si Satan. Hindi niya in-overcome si Satan, but rather siya ang na-overcome ni Satan. No? Hindi niya natiis yung panunukso ng kaaway at hindi niya natiis na magkasala. Okay? Sabi ni Apostle James sa James chapter 4 verse 7, resist the devil and he will flee from you. Hindi na-resist ni Eva si Satanas at ang kasalanan sapagkat hindi niya piniling i-resist ang kaaway at ang kasalanan. Pangatlong factor kung bakit tayo nagkakasala. Bukod sa batas ng Diyos na sinusuway natin kay diablo na tumutukso sa atin, tinutukso tayo. Minsan, hindi na yung diablo na nanunukso sa atin. Tayo na mismo, tinutukso natin yung ating mga kapatid para magkasala sila. Di ba? Tayo pa yung nagsisimula, nangunguna sa maling gawain. Hello? O, kaya nagwagi na, nagtagumpay na ang kaaway kapag ganun ang ating gagawin. So, pangatlong factor ay may inaalok na pleasure or sarap ang tempter at ang sin. Okay? Kaya nagkasala si Eva at kaya tayo nagkakasala dahil merong pleasure sa sin. Di ba? O kaya yung iba hindi na nakapagtiis, hindi na nagtapos ng pag-aaral, nagkaroon ng girlfriend, nagtalik kasi merong pleasure doon, di ba? Kahit alam nila na hindi kalooban ng Diyos ang magtalik ng di kasal, pero dahil may pleasure sa sin, ginagawa nila na sumuway sa kalooban ng Panginoon. Sabi ni Eva, sa kanyang sarili, Genesis chapter 3 verse 6, napakaganda sa paningin ng babae ang punong kahoy at sa palagay niya ay masarap ang bunga nito. Nabuo sa isipan niya na mabuti ang maging marunong, kaya't pumitas siya ng bunga at kumain. Kumuha rin siya para sa kanyang asawa at kumain din ito. Nakita ni Eva yung bunga na ng kaalaman ng tama at mali na pinagbabawal ng Diyos. Nakita niya ito na napakaganda sa paningin. Kaya ang sabi nila, ang kasalanan daw ay nanggagaling doon sa lust of the eyes. Di ba? Yung lahat na nakikita natin sa mundo na magbibigay sa atin ng pleasure, nakatingin tayo doon. Ine-entertain natin yon, di ba? Kaya tayo nahuhumaling sa masamang gawain. At sabi niya po, sa palagay niya ay masarap yung bunga. So may pleasure na binibigay ang kaaway, may pleasure na binibigay ang sin. Sabi ng diablo sa kanya, magiging marunong ka, magiging wise ka, katulad ng Diyos. Merong binibigay na pangako na may maganda kang mararanasan, meron kang masayang mararanasan. Di ba ganyan sa simula yung mga kabataan, kaya na-inganyo na magbisyo, kasi sinasabi ng mga kaibigan, ako'y bago-bago pa lang doon, actually, hindi pa naman talaga ako nagsusuko ng buhay ko sa Panginoon noon. Nung kabataan ko, college na po ako noon. Ang madalas sabihin ng mga kaibigan ko, kaya ako napapasama sa masamang bisyo, dahil sinasabi nila kung ano yung pleasure na meron doon.
para kang mahilo-hilo, no? Para kang nasa langit, mga ganon, di ba? Na salita. So, merong pleasure. Kaya yung kabataan na curious sa mga bagay na yun ay ine-explore. Parang si Eva na alam niya yung batas ng Diyos and yet sinusuway ang Diyos dahil dun sa pleasure na meron dun sa kasalanan. Hello? Kuha natin? Pero alam ni Eva ang utos ng Diyos at ang parusa ng kamatayan, di ba? Pag kinain mo yan, mamamatay ka. Di ba? Pero sabi ni Devil, kainin mo yan kasi merong pleasure na mararanasan ka. So dalawa yung choice ni Eva. Subukan yung pleasure na inaalok ng tempter at ng sin, pero ano yung kapalit nun? Kamatayan. At ang pangalawa niyang choice, sundin ang Diyos at i-resist si Satan at ang sin. At ano ang benepisyo nun? Pabor ng Diyos. Di ba? Yung isa ay parusa ng Diyos, yung isa ay pabor ng Diyos. Yung isa ay pagpapala, yung isa ay pagpapalo. Anong pipiliin mo? Pagpapala o pagpapalo? Ba't nagkakasala ka pa din? Ha? Diba? Alam natin na may pagpapalo, alam natin na may parusa, and yet, sinusubukan pa rin natin because of the pleasure. Hindi ma-resist ng ating laman, ng ating sariling pita, ang kasalanan at ang pleasure na meron sa kasalanan. Pang-apat na dahilan kung bakit tayo nagkakasala ay dahil sa freedom or free choice na ibinigay sa atin ng Diyos whether we are going to obey Him or disobey Him. James chapter 1 verse 14, natutukso ang tao kapag siya'y naaakit at napatangay sa sariling pita. Okay? Bakit daw tayo natutukso? Sabi ni Apostle James, kapag tayo'y naakit at napatangay sa sariling pita, nagtutukso ang kaaway pero kaya meron kang sariling desire. Maganda yung English translation nito sa English Standard Version sapagkat ang English po na ginamit ay enticed by his own desire. Sariling kagustuhan. Ikaw yung may gusto nun na magkasala. Ikaw yung may choice nun na suwayin ang kalooban ng Diyos kahit alam mo na mayroon itong consequence ng either kamatayan or pagdidisiplina. Kamatayan sa mga hindi mananampalataya, pagdidisiplina sa mga mananampalataya. Okay? Mamamatay pa rin tayo physically, pero hindi na tayo mamatay sa hell, sa impyerno, dahil iniligtas tayo ng Panginoong Hesus sa kamatayang yon, sa pamagitan ng kamatayan niya sa krus at sa ating pananampalataya sa Kanya. So nagkakasala po tayo dahil ginusto po natin yon. Huwag po nating isisi sa iba, please. Kaya ako nagkasala kasi pinilit ako ni ano. Kaya ako nagkasala kasi dahil galit na galit ako sa kanya. Siya yung may kasalanan nito. Huwag nating isisi sa iba ang kasalanan ginawa mo sapagkat choice mo yan. Binigyan ka ng Diyos ng laya, kung susunod ka o hindi. Huwag mong gamitin sa mali ang kalayaang ito. Huwag mong abusuhin ang freedom na binigay sa iyo ng Diyos sapagkat lahat ng gagawin natin ay ipagsusulit natin sa Kanya. So going back sa ating text, merong choice yung mga Hudyo kung gugustuhin nilang pabayaan na lang si Apostle Paul kaysa patayin, di ba? Pwede naman na hayaan na lang nila si Apostle Paul, wag na lang patayin, pero pinipilit nila na gawin yung bagay na mali sapagkat gusto nila yon. At mananagot sila sa Panginoon sa kanilang kasalanan. So, di ko alam kung na-share ko na sa pulpit tong acronym ko ng sin, pero yung sin, kung ating isa-summarize ay ito. Okay? Ang sin, letter S, ay sineseduce tayo, okay? At sinasatisfy yung ating flesh. Di ba? Yung kasalanan ay sineseduce ka. Parang prostitute, di ba? Aakitin ka, sabi sa Proverbs, na kanyang pilik mata. Di ba?
para ikaw ay mahumaling sa kanyang ganda at magkasala. So ang kasalanan ay may power to entice. Si devil ay may power to tempt, ang kasalanan ay may power to entice sapagkat meron yung pleasure na ibinibigay. Letter I, ang kasalanan ay nagdudulot sa atin ng damage sa ating kaluluwa. Bakit? Sapagkat ang parusa sa kasalanan ay kamatayan. So pagka nagpatuloy tayo sa kasalanan, tayo ay mamamatay, sa biyaya na lang ng Panginoon, kaya tayo naligtas, pero meron pa ring disiplina sa lahat ng mga sumusuway sa Kanya. And then, letter N, ang kasalanan ay hindi magbibigay sa iyo ng kapayapaan, tunay na kapayapaan, unless you repent and turn to God. Di ba? So, anong solusyon sa ating kasalanan? Magsisi ka, magbalik loob sa Diyos, iwaksi ang kasalanan, at paggariin ang Diyos sa iyong buhay at gawin ang kanyang kalooban mula ngayon. Now, sa verse 22, sa unang part, sabi ni Apostle Paul, "Nang aking tamuhin nga ang tulong na mula sa Diyos ay nanatili ako hanggang sa araw na ito na nagpapatotoo sa maliliit, gayon din sa madalaki." Okay? Ako ho yung maliliit po dito na binabanggit. So, nagpatotoo si Apostle Paul sa amin ng mga madaliit, tsaka kay Kuya Toto na madalaki. Si Sam, no, madalaki. Hindi po yun, great and small. Yung po yung mga matataas sa lipunan, nung nasa harapan po si Apostle Paul ni King Agrippa, ni Governor Felix, at iba pang mga prominent na tao sa lipunan ng mga panahon na yon, nasa harapan po siya ng mga great men, at nangaral po siya sa mga yon at maging sa mga madaliit na tao. Okay? At sinabi niya, nanatili ako hanggang sa araw na ito. Nanatili. In other words, no, kaya nananatiling buhay si Paul sa kabila na may banta sa kanyang kamatayan ng mga Hudyo, ay dahil hindi dahil mahina sa pagpaplano yung mga Hudyo. Magaling sila magplano. Di ba? Pag tayo naman sa gera, di ba? Ang galing nila magplano. Magmula pa sa Old Testament, nasana na sila sa gera, kaya pagdating sa Israel ngayon po, magagaling sila sa gera. Okay? Magaling sila magplano, pero bakit nananatiling buhay si Apostle Paul? Biro mo, 40 ang mga, mahigit 40 ang nagsama-sama para magplanong patayin si Apostle Paul. Sapat yon para talunin yung mga bantay ng Romano, ng mga soldiers, pero hindi nila magawang patayin si Apostle Paul. Bakit? Sapagkat hanggang sa araw na ito, ang Diyos ang tumutulong sa kanya. Buhay pa siya dahil sa tulong ng ating Panginoon. So, noong katotohanan, makita po natin dito. Tulad ni Apostle Paul, tulad ni Paul, may mga tao na tutuksuhin ka ng dyablo para saktan ka, or may mga tao na tutuksuhin sila ng dyablo para saktan ka o siraan ka. Okay? Diba si Paul, may mga tao na nagbabalak na saktan siya. Okay? Ikaw rin, meron din siguro na mga tao na may balak na masama sa'yo. May gustong gumawa sa'yo ng mali. Okay? Merong gustong siraan ka. Okay? Kaya ka pa buo ngayon ay dahil sa pag-iingat at sa tulong sa'yo ng Diyos. Amen po? Kaya ka pa nakakatayo ngayon sa kabila ng mga taong nagbabalak sa'yo ng masama dahil iniingatan ka ng Diyos. Amen po? So, ano yung dapat nating gawin tuwing may nagbabalak na gumawa sa atin ng masama? Si Paul, may nagbabalak sa kanya na gumawa ng masama. Anong ginawa niya? Well, may makikita po tayo ng mga prinsipyo na pwede nating gawin dahil meron din tayo ng mga taong against sa atin, di ba? Sinisiraan tayo at ginagawan tayo ng masama or binabalak na gawa ng masama. Number 1, kung wala kang ginagawang mali, magtiwala ka sa pabor ng Diyos. In other words, pag may ginagawa kang mali, kaya ka sinisiraan, mararanasan mo yung disiplina ng Diyos, di ba? Pero pag wala kang ginagawang mali, si Apostle Paul, sinisiraan siya, inaakasahan siya na hindi naman totoo, at gusto siyang patayin ng mga Hudyo. Wala naman siyang maling ginawa.
Kaya, ang pabor ng Diyos ay sumasa kanya. So, wag kang umasa ng pabor kung meron kang maling ginagawa. Okay? Kaya ka chinichismis kasi may ginawa kang mali. Nakakahiyaman na ipagkwentuhan ka pero may ginawa kang mali. Di ba? At pananagutan mo yon hindi lang sa Diyos, kundi sa mga taong nagawan mo ng kasalanan. Number 2, kung may nagbabalak sa atin o gumagawa sa atin ng masama, isipin na biktima din sila ni Satanas. Di ba? Na tempter. Tama? Pareho mo, di ba? Pareho natin. Kaya tayo nagkakasala kasi binibiktima tayo ng dyablo para tayo tuksuhin at mag-fall into temptation at magkasala sa harapan ng Panginoon. So pare-pareho tayong biktima. Unawain mo siya kung paano inauwa mo ang sarili mo tuwing ikaw ay nagkakasala. Biktima siya ng kaaway. So ano gagawin mo? Dahil alam mo, biktima siya ng dyablo na siya ay tinuturoang magkamali. Well, ipag-pray natin sila na ma-realize nila ang kanilang pagkakamali. Yun na pwede natin gawin. Amen po? Ha? Pag-pray mo siya, Lord, ito po yung ginagawa sa akin nung kapwa kong to, Lord. Sana mahulog siya sa bangin. Ay, ganun yung ginagawa ng iba, no? Nag-iisip din ng masama, di ba? Well, hindi ganun tinuturo ng Panginoon sa atin. Ipag-pray natin sila na ma-realize nila ang kanilang pagkakamali. Di ba? Marami na akong pinag-pray ng mga ganon na, Lord, nawa maborn again siya. Nawa magbaguhin niyo po siya, Panginoon, at iligtas niyo po siya para na sa gayon ay magkaroon siya ng isang bagong buhay sa inyong harapan. Pagka pinag-pray mo na maborn again yun, di halos wala nang problemang pwede pa mangyari sa inyong dalawa, hindi ba? Although kahit born again to born again ay nagkakamali pa rin tayo, di ba? At dahil sa biyaya ng Diyos na naranasan natin ang kapatawaran sa Kanya, nagpapatawad din po tayo. So, number 3, sundin ang utos ng Diyos para tayo, anong gagawin natin sa mga nagbabalak sa atin ng masama o gumagawa ng masama, then mahalin natin sila. Yun ang sabi ng Panginoon, di ba? Love your neighbor as you love yourself. Love one another as I have loved you. Okay? Ano pa? Patawarin natin sila sa mali nilang ginagawa sa atin. Pag pinatawad natin, gawin nating sincere yung pagkapatawad na yun. Hindi lang prayer, ha? Lord, pinapatawad ko na po siya. Sana dumating yung pagkakataon, makaharap mo siyang mapatawad. Kasi yun ang pinapagawa ng Diyos, di ba? Sa Matthew chapter 18, verse 15. Pag may nagkasala sa'yo, ano gagawin mo? Puntahan mo siya, kausapin mo siya privately. Pinapagawa ng Panginoon po yun. Di ba? Ang katwiran ng iba, tinan mo yung Satanas, di ba? Ang ginagawa niyang pangatwiran sa atin, pagbaluktot ng katotohanan. Hayaan mo siya magpunta sa iyo, siya nakagawa ng mali sa iyo. Di ba? Ganyan yung sasabihin ng diablo, di ba? Binabaluktot niya yung katotohanan. Ang sabi ng Panginoon, puntahan mo siya, kausapin mo, Matthew chapter 18:15 yun, ha? Tandaan niyo yung Matthew 18:15. Sabi ng Panginoong Yesus, pag may nakagawa sa iyo ng kasalanan na kapwa mo, puntahan mo siya, kausapin privately, ipakita mo sa kanya ang kanyang kasalanan. Ano yung ginawa niya? Sabihin mo sa kanya, kapatid, alam mo ba, nasaktan ako sa iyo dahil sa sinabi mo na ako'y punggok. Di ba? Punggok. Sino mga punggok dito? Kapatid, ako'y nasaktan kasi sinabi mo malaki ang aking ilong. Di ba? Ganun. Di ba sabihin natin sa kanya kung bakit tayo nasaktan, ano yung kasalanan niya para humingi siya ng tawad. Ay, ganun ba? So, sorry kung malaki yung ilong mo. Ganun. Ay, hindi ganun. Hindi paghingi ng tawad yun, di ba? Ay, sorry, hindi ko na uulitin. Di ba ganun yung paghingi ng tawad? Di ba? At ikaw naman, dahil humingi ng tawad, patawarin mo. Kasi yung iba sa atin, pastor, sapat na yung pinag-pray ko siya na pinapatawad ko na siya. Hindi naman ganun pinapagawa ni Lord, di ba? At yung tinutwist ni Satan yung truth, di ba? Ayan, nagkukurutan na yung iba. Tapos, i-restore yung relationship. Okay? Ang goal dun sa sinabi ni Lord na kausapin mo siya, pakita mo yung kasalanan niya sa'yo, tapos, pagka nagsisi siya, naipanumbalik mo siya sa Panginoon. Yun ang sabi ni Jesus. So, ang goal ng pakikipag-usap ay restoration. Natin?
Kaya ka makikipag-usap sa nagkasala sa iyo para ma-restore ang friendship nyo. Kasi pagka hindi na-restore yon, di ba, anong mangyayari? Habang buhay kang galit. Ganon? Habang buhay kang may hinanakit. Kaya ang burden ng responsibility ay dun sa nagawa ng kasalanan. Pag nagawa ka ng kasalanan, ikaw ay inutusan na Diyos na lumapit. Syempre, hindi naman alam nung nagkasala kung ano yung kasalanan niyan, di ba? Madalas, di ba, hindi naman unaware tayo sa nakakasakit na pala tayo sa iba, di ba? Unaware tayo dun eh. So, pinapagawa ng Diyos, puntahan mo siya kasi unaware siya eh. Bibihira yung nakakaintindi ng nagawa niyang kasalanan, di ba? Lalo na yung mga nangaasar, sanay sila mag-asar. Hindi na nila alam kung ano yung kasalanan, tsaka yung pang-aasar, di ba? Akala nila lahat ng pang-aasar ay okay. Di ba? Kaya hindi ako sang-ayon doon sa mga harutan na ng mga kabataan na nakakapikon, di ba? Kasi nakakasakit ang damdamin 'yun di ba? Tapos gina-justify ng iba na yun ang aming lambingan eh. Tingnan niyo yung twisting ng truth, di ba? Yun yung kaaway na niloloko tayo, dinadaya tayo, kinakatwiran na natin yung mga mali para magawa nating patuloy. O di harutan ng harutan hanggang sa nagtampuhan na hindi na nagsimba yung iba. Sino na nagwagi? Ang diablo. Di ba? Kaya isipin natin yung katotohanan ito, no? At nang sa gayon tayo ay patuloy na tumatag sa ating pananampalataya. Number 5, isipin na dati ka ding kaaway ng Diyos. Kung meron kang kaaway, may nangaaway sa'yo, ikaw naman din kaaway ka ng Diyos dati. Pero nirestore ka sa Kanya through Jesus Christ, His Son. Tingnan niyo po yung Romans chapter 5 verses 10 to 11. Sabi dito, for if while we were enemies, we were reconciled to God by the death of His Son. Okay? Dati tayo kaaway, kasi bakit? Sumusuway tayo sa batas ng Diyos, di ba? So kaaway tayo ng Diyos sapagkat may parusang kamatayan sa atin. Okay? Yung terminology ginamit sa kaaway dyan. Kasi tayo nagkasala, dapat tayong parusahan ng Diyos ng kamatayan, magkahiwalay tayo at ang Diyos dahil sa kasalanan, pero nireconcile tayo ng Diyos by the death of His Son. Take note hindi tayo nireconcile ng Diyos by the law of Moses. Dahil bagsak tayong lahat dun eh. Nireconcile tayo ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang anak. Alright? Bakit? Sapagkat dapat tayong mamatay, may namatay kapalit natin, upang tayo ay mabuhay, yun ay walang iba kundi ating Panginoong Yesus. Palapakan po natin ating Panginoon. Okay? Kaya sabi ni Yesus, ako ang daan, ako ang katotohanan at ang buhay. Hindi ibang tao ang daan. Hindi batas ni Moses ang daan para maligtas tayo. Ang daan ay si Jesus. Kaya sabi ni Apostle John, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya binigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sino mang sa kanya sumampalataya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Maliligtas ang sino mang tumatawag sa Panginoon, sabi ni Apostle Pablo, Romans 10, di ba? If you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. You will be saved. Ang paggawa natin ng mabuti ay resulta ng ating pananampalataya. Resulta ng ating kaligtasan. Pero hindi mabuting gawa ang magliligtas sa iyo kasi palagi tayo nagpe-fail. Kahit ligtas ka na, di ba? Nagpe-fail ka pa din. Kaya kahit ngayon na born again ka na, Christian ka na, kailangan po mo pa rin ang grace ng Diyos, di ba? Sapagkat nagkakamali ka pa rin. Yung pagkakamali natin na tayo ay believer na, patunay yun na hindi natin kayang iligtas sa ating sarili. Kailangan natin ng habag ng Diyos para tayo maligtas. Kailangan natin ng kapatawaran ng Diyos para tayo ay magkaroon ng pag-asa sa buhay na walang hanggan. Ginawa yun ng Panginoon sa pamagitan ng Kanyang anak. Nireconcile tayo ng Diyos by the death of His Son. Tayong lahat ay dadako sa pag-aalala ng banal na dulang ng ating Panginoon. Sally, sino ba? Si Ate Libay? Sino ba yung sige, dyan muna po kayo.
Ito pong first Sunday ay inaalat po natin bilang pagsunod sa kalooban ng Diyos na alalahanin ng kanyang banal na dulang. Okay, sama-sama po nating inaalala yung huling gabi na kasama ng Panginoon ng kanyang mga disipulo bago siya maghandog ng kanyang sarili para sa ating kapatawaran at kaligtasan. Okay? At ang sabi ng Panginoon sa kanila, bago sila kumain, "Do this in remembrance of me." Kaya naman sa ating pag-aalaala na banal na dulang, inaalala po natin kung ano yung ginawa ng Panginoon sa atin. Nung gabing yon, dadakpin na siya at para siya ay matapos na litisin ay papatayin, no, para sa ating kapatawaran at kaligtasan. So inaalala po natin ang sakripisyo ng Panginoon, na kanyang pag-ibig sa atin, na minsan naparito siya sa lupa sa isang layunin na ibuwis ang kanyang buhay upang matupad yung batas ng Diyos na may mamamatay sa kasalanan natin. Dapat tayo yung mamatay, hindi ba, sapagkat tayo nagkasala. Pero ang ginawa ng Diyos na solusyon, may namatay na iba para doon sa nagkasala. Ganun po yung diwa ng batas ni Moses. Yung sinusunod ng mga Hudyo na batas ni Moses, pagka sila ay nag-ahandog ng hayop, yung hayop na yon ay niahandog nila, isang walang batik na hayop, bilang kapalit nila. Dapat sila ang patayin eh. May papatayin kapalit nila para matupad yung batas ng Diyos na may namatay na inosente, alang-alang na mapatawad ang kasalanan ng nagkasala. At kaya naman sinabi sa Bagong Tipan, di ba, na si Jesus ang tupa ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, sapagkat siya na yung once for all sacrifice, siya na yung huling handog para sa ikapapatawad ng sinumang sasampalataya sa Kanya. Okay? Pinapakita po doon sa ginawa yun ng Panginoon ang kanyang katapatan sa kanyang pangako. Tandaan po natin na itong symbolism na ito ay tungkol sa covenant ng Diyos sa kanyang bayan, sa kanyang iglesia, sa ating sumasampalataya sa Kanya. At sa covenant na ito ay merong pangakuan. Ang pangako ng Diyos, ako'y magiging Diyos ninyo. Ililigtas ko kayo. Ginawa ng Diyos sa kanyang parte, di ba? Binigay niya ang kanyang anak para sa ating kaligtasan. At doon naman ang parte natin. Ang parte natin ay maging tapat sa Diyos. Siya lang ating sasambahin, siya lang ating paglilingkuran at susundin habang tayo ay nabubuhay. At madalas ay bigo tayo doon, di ba? Kaya madalas din, kailangan natin ng kapatawaran ng Diyos. Kaya every Sunday, sinasama natin sa worship yung part na sama-sama tayong humihingi ng tawad sa Panginoon. Kasi during the week, marami tayong nagawang kasalanan. At kailangan nating patuloy ng biyaya ng Diyos as a church para tayo hugasan at patawarin ng Diyos sa pamagitan ng dugo ni Jesus na inihandog sa krus ng Kalbaryo. So mula roon po, lahat po ng mga anak ng Diyos na naintindihan ang katotohanan ito ay inaanyayahan po na makibahagi sa banal na dula ng Panginoon. Ito po ay para sa mga believers in Christ, sa mga na-born again na, sa mga naintindihan na siya ay may pakikipagtipan sa Diyos, may pangakuan sa Diyos, na kaya naman kasama sa ating pag-aalaala ay ang uulit ng ating pangako sa Kanya, pagre-recommit ng ating mga sarili para sabihin sa Kanya as a church na siya lang ating sasambahin, paglilingkuran na susundin habang tayo nabubuhay. Tayo po sa daling manalangin. Humingi po tayo ng tawad sa Panginoon sa mga pagkukulang natin kanina sa ating sama-samang pananalangin. Maaaring meron doon hindi nabanggit na kasalanan ng ginagawa mo. At ngayon yung panahon na ikumpisal natin ito sa Panginoon, at ang Diyos sa kanyang biyaya at habag ay handa tayong patawarin sa ating mga kasalanan. Lord, maraming salamat po sa katotohanan na Ikaw ay puno ng biyaya sa amin. Kami yung dapat mamatay sapagkat kami yung nagkasala, pero gumawa ka ng paraan para mabuhay kami sa pamagitan ng kamatayan ng inyong anak. Tulungan mo kami na maintindihan ang hiwagang ito, ang pag-ibig mong ito, Panginoon, nang sa gayon masuklian ka namin ng nararapat na pagtugon ng pasasalamat, pagsamba, pagmamahal at pagsunod sa inyong kalooban dahil sa laki ng pag-ibig niyo sa amin, sa laki ng habag niyo po sa amin. So Lord, salamat sa pagkapatawad mo at gawin niyo po kaming karapat-dapat sa pagtanggap ng banal na dulang na ito
bilang pag-aalaala sa inyong pagdiligtas sa amin. At nawa, bendisyonin niyo po ang mga elementong ito na gagamitin po namin upang maging mas makabuluhan sa amin ang gagawin namin pag-aalaala sa inyo. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Naanyahan po ang mga anak ng Diyos na makibahagi sa banal na dulang ng Panginoon. So stand up. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang binibigay ko naman sa inyo, nang ang Panginoong Hesus ng gabing siya'y pagkanulo ay dumampot ng tinapay, at nang siya'y magpasalamat sa kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo, gawin niyo ito bilang pag-aalaala sa akin. Gayun din naman, hinawakan ng saro pagkatapos na makahapon na sinasabi, ang sarong ito ay isang bagong tipan sa aking dugo, gawin niyo ito sa tuwing kayo magsisiinom sa pag-aalaala sa akin. Our Heavenly Father, we are so much thankful, Panginoon, sa inyo pong biyaya po sa amin, sa iyong pag-ibig, Panginoon, na minsan sa araw ay sinugo niyo po ang inyong anak na si Jesus upang magsakripisyo alang-alang po sa amin. Salamat po sa ginawa mong paraan upang kami ay maligtas. Hindi po namin kayang iligtas ang aming mga sarili sapagkat kami makasalanan at paulit-ulit na nakakagawa ng kasalanan po sa inyo. At dahil sa aming kasalanan, kami karapat dapat mamatay ayon sa inyong batas. Salamat sapagkat gumawa ka ng paraan sa aming malubhang problema, Panginoon. Salamat sa inyong anak na si Jesus na siyang namatay para sa amin, upang ang sinumang sumampalataya sa Kanya ay hindi na mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. At salamat sapagkat minsan sa buhay po namin, nung marinig po namin ang mabuting balita ng kaharian, ay nalaman namin na kami makasalanan at nalaman namin na merong kapatawarang naggagaling sa inyo. Pinahayag namin na aming pagsisisi, paghingi ng tawad, at kami pinatawad mo, Panginoon. Nang tinanggap ka namin sa aming puso bilang aming Panginoon tagapagligtas, ayon sa iyong salita, Panginoon, dahil sa aming pananampalataya sa inyong anak na si Jesus, kami tinahanan mo ng inyong banal na Espiritu. At ang banal na Espiritu ang siyang kumikilos sa amin upang kami ay linisin, hugasan, at baguhin sa aming pagkatao.
Salamat, Holy Spirit, sapagkat ikaw ang gumagabay sa amin sa lahat ng katotohanan. Ikaw po ang sumasaway sa amin sa lahat ng mali, Panginoon. Nilalayo mo po kami sa masama at hinihimok na gawin ang tama, Panginoon, sa inyong harapan. Patawad sa mga panahon na kami ay hindi nakikinig sa inyo. Although alam namin ang batas ng kamatayan, dulot ng kasalanan, ay parang dinidare po namin kayo. Patawad sa mga pagsuway at salamat po sa paggagabad mo ng kapatawaran sa amin. Sabi po sa iyong salita na kung ipapahayag namin na aming mga kasalanan, ikaw ay tapat at banal na huhugasan kami at nililinisin sa lahat ng aming mga kalikuan sapagkat ikaw ay matuwid. Salamat po sa pagpapatawad mo sa amin at tulungan mo kami, Panginoon, na magawa ang kalooban mo, Panginoon, sa aming buhay habang kami nabubuhay. Turuan nyo kami magpasakop sa inyong paghahari sa buhay namin at i-resist ang kaaway, ang tukso ng dyablo upang hindi kami matukso sa pagkakasala. Tulungan mo kami na maging matapang, humindi sa lahat ng mga alok, bagamat merong pleasure na may dudulot ang kasalanan sa amin. Lord, tulungan mo kaming tumingin sa dapat namin tignan. Na maisip ang consequence ng sin at ang covenant na meron kami sa inyo.